mga kasama, lalo tigit, ano bang magiging epekto nito sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino? Nasa linya po natin ngayon si Professor Astro del Castillo, isang ekonomista. Prof, good morning! Rod, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, okay. So, hindi naman lahat ho ay ah, alam no kung anong ibig sabihin nitong inflation, pagtaas ng inflation rate na sinasabi. Pangatlo ito, no? Na naitala since 2023 na 7.2. At ang dahilan ay dahil nga rito sa epekto ng patuloy na pagtaas sa produktong langis. At ang apektado rito sa inflation, yung pagkain, alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas at other fuels. Paano ba natin maipapaliwanag at ano yung epekto nito sa bawat mahihirap at yung mga nasa average level lamang yung buhay nila ng ating mga kababayan? Yes, Rod, no? Number one, anong epekto na to, no? Itong mataas na bilihin sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Ang una talaga ay tatamaan ng ating ekonomiya, no? Babagal ang pag-usad ng ating ekonomiya sa kadahilanan na mas mataas ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Ito ay makakadulot ng hindi maganda sa purchasing power ng ating mga kababayan, pag-expand ng mga businesses, no, makaka-trigger ng unemployment. So yan ang expectation natin sa surprisingly na mataas talaga na inflation, no. Kami sa industriya namin halos nasa 5.5 or between 5 to 6% lang inaasahan natin na inflation for April, but ito ay talagang itong resulta is above our expectation, 7.2%. So, anong impact sa ordinaryong tao, no? Definitely, ang nakikita natin dyan, yung bottom 30%, ang immediately tatamaan dyan, no? Kasi itong bottom 30% ng ating ekonomiya ay talagang nakadependent lang sa pagkain, sa transportasyon, no? Doon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. So, kahit magtaas ka ng minimum wage, na hindi mo pa ina-account yung 7.2% inflation, mahirapan pa rin ang karamihan ng ating mga kababayan. Yung ordinaryong bilihin, katulad ng pagkain, no? Lalo na ang bigas, ito ay very basic yan sa ating household. No? So talagang mataas yan. Talagang tatamaan ng bulsa ng hindi lang ng ordinaryong mamamayan, pati yung mga pamilya na talaga. Well, sa ganitong sitwasyon, gaano ito tumatagal, Prof? Well, Rod, alam mo, ang rason kung bakit nagkaganto tayo, no? Hindi lang Pilipinas, no? Buong mundo, ay ina-expect natin na mataas ang inflation. For now, ang lumalabas ang Philippines sa ASEAN region, no? Tayo ang pinakamataas. Pero tingin natin, sa kadahilanan na andyan pa rin yung gera, yun talaga ang pinakarason kung bakit tumaas ang presyo ng bilihin sa buong mundo, lalo na sa atin, ay mahirap masabi kung hanggang kailan to itong pagtaas na ito, no? Hanggang may threat sa ating oil prices, lalo na sa supply, hanggang sarado ang Hormuz, ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang mga barko na may kargang langis, hanggang andyan pa rin yung kaguluhan between US and Iran. Tingin natin ay talagang mahirap masabi kung hihinto na itong inflation na ito. However, kung meron talagang mabilis at drastic na solusyon ng gobyerno, no, ay ito ay siguro hindi nila mapababa sa dati, pero somehow masosoften yung impact niya sa ating mga kababayan at sa economy. Opo. Well, pinag-uusapan natin patungkol sa inflation, lalo na yung pagtaas nito. At
ngayon sa panahon ng krisis, ito sa malinaw na paliwanag rito, no, Prof, yung kakayahan, 'di ba, ng ating mga kababayan para makabili yung kanilang mga pangangailangan, lalo na tigit sa pagkain dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo nito. Dulot ng pagtaas sa presyo ng produktong langis. Domino effect. Kaya nawawala ng kakayahan, di ba, Prof, na para makabili ng ating mga kababayan yung kanilang mga kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Opo. Now, ang tanong ko po, no, Prof, kasi since nangyari po itong krisis sa Middle East at nagkaroon ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, ang gobyerno ay nandyan at patuloy po yung pagbibigay nila lalo't higit ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Lalo na no, sa sektor ng pampublikong transportasyon na higit mas apektado sila dito sa sitwasyon. Pero ganon pa rin ang nangyayari. Bumababa pa rin ang kakayahan ng ating mga kababayan sa pagbili. So ang ibig sabihin ba nito, Prof, hindi pa rin ganon kaepektibo ang mga hagbang, mga programa na ginagawa ng ating gobyerno para suportahan ang ating mga kababayan na apektado sa krisis, no? At sila ay makapag ano pa rin kahit papaano buhay ng hindi ganon ka-apektado at mararamdaman yung hirap. Prof. Yes, Rod, no? It seems like during the past 2 months, no, mukhang ineffective nga talaga, no? Hindi Oo. hindi nakatulong. Sa kadahilanan na number one, hanggang ngayon talagang dapat mas focus ang gobyerno sa mga talagang importanteng reforma at mga policy action, no, kung paano tayo ma-shield dito sa mga krisis na ito, no. Dapat lagi tayong handa. Ang first step sana diyan ay meron na talaga tayong crisis management system, no, na talagang every time na may man-made, may natural made na crisis ay tayo ay nakaka-action ng mabilis, no, at may whole of nation approach na. Hindi natin masyado nakita ito, no. Lalo na dapat ang focus ay sa sektor na napaka-importante. Matagal na nating sinasabi, may crisis man o wala, na mag-focus sa food self-sufficiency, mas mapaayos ang power and energy para ito ay mas mura, no, at mas affordable sa ating mga kababayan. Ito ay walang politika dito, no. Ang sombrero ko ay ekonomista. Huwag naman sana mag-react ng hindi maganda yung mga may bahid pabor sa mga ibang elected or political leaders. No? Ang sinasabi lang natin ay tingin natin may mas nagawa pa. No? Anong mga immediate crisis response dapat ang inaasahan natin noon? No? Dapat sana ay yung hindi lang talagang band-aid solution or first aid solution lang ang nakita natin first few months. Dapat ngayon pa lang meron na tayong desisyon tungkol sa ano bang gagawin talaga sa excise at sa VAT, no? Ito ba ay bibigyan talaga ng relief ang ating mga kababayan? However, it seems like it's already too late. Baka naman pwedeng taasan ng tax exemption sa mga micro and small and medium enterprises para naman pag magtaas man ng salaries and wages ay ma-absorb pa rin nila yung mga mataas na presyo ng the cost of doing business, no? Pero ang pinaka-importante talaga, mas mag-focus sa food self-sufficiency, mas maayos na hindi lang source ng power and energy, no, but also mga tamang programa para mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Dahil ito rin ang magti-trigger ng pag-aakit ng mga investments dito sa ating bansa, no? Kung titingnan mo ang mga policy action at programs na ginawa ng ating mga
katabing bansa, ay medyo talagang nahuhuli tayo sa policy action. Again, ang nakakalungkot, it seems like politics is yun ang focus rather than economics. No? Sana kung gusto na lang ituloy ang isang political action na hindi naman talaga related sa ekonomiya, lalo na yung impeachment, no? Baka naman pwedeng i-delay nila for 3 months, no? Or i-delay nila habang walang solusyon dito sa krisis na ito. Pag-usapan kung anong mga batas, anong mga programa na makakatulong sa ating bansa. Yung ibang kongreso sa ibang bansa, no? Yung ibang lawmakers sa ibang bansa ay nakagawa agad ng aksyon, no? Para makatulong sa ating ekonomiya. Yan ang hamon sa ating mga mambabatas. No? Again, ang sombrero ko ekonomista, no? I'm not a political analyst. But what we are experiencing is really, we're really facing a big problem. Lalo na, hindi natin alam kung kailan matatapos itong problema sa Middle East. Itong projection namin sa inflation ay nasa worst case scenario na to no? So ibig sabihin mag-a-adjust pa kami sa posibleng worst case scenario. Mas lalong maghihigpit ang ng sinturon ng ating mga kababayan kung hindi natin masolusyonan talaga itong mga problema na ito na basic food self-sufficiency pati sa power and energy. Opo. Ay, sa tingin siguro ng ilan, yung... So, Rod, may Opo. dagdag ko lang, Rod. Sige, go ahead, hindi bro. lang tayong tumataas ang presyo ng bilihin dahil nag-i-import tayo, karamihan rin ng mga bibilihin natin sa labas ay tataas rin. So, double whammy tayo Mataas na yung production mo dito, mataas pa rin yung i-importin mo na mga pagkain at oil and gas sa ibang bansa, no? So, talagang mukhang may pressure talaga sa ating ekonomiya. Kaya nakikiusap tayo sa ating gobyerno, sa ating mga mambabatas. Sana po ay makiisa na kayo sa ating mga kababayan na naghihirap, no? Mas pag-usapan natin ang ekonomiya, makiisa kayo sa private sector, no? Na talagang nagsasuffer na rin dito sa mataas na presyo, no? Lalo na yung micro and small and medium enterprises. Anong ayuda ang naibigay niyo sa kanila during the past 2 months? Yes. Ano po ang naitulong niyo para hindi sila magbawas ng kanilang empleyado, no? At manatili na mababa ang presyo ng mga bilihin ng kanilang produkto at serbisyo. Opo, yan nga ang inaabangan natin. Sana sa mga mambabatas natin, Prof, since nag-umpisa itong krisis, yung mga ganong klaseng mga usapin na pinag-uusapan sa Kamara, di ba? De Representantes, sa Senado at sa Kongreso. Lalo tigit sa Kongreso dahil diyan nag-uumpisa lahat. Pero mas pinapamadali nila yung iba pang mga usaping politikal. At sa tingin nila, dahil sa kakatutok ng taong bayan din dito, kung may impeach ba o hindi, parang nabubusog na rin ang tao. Nakakawala ng gutom. Tama po, no? Yan po ang kinakatakot natin pag hindi po nila ayusin itong taon na ito, no? Makapokus sa ekonomiya. Wala na po yan for next year because 2028 is just around the corner, no? Yeah. Mas lalo sila magpo-focus sa politika by next year. No, hihintayin ba po natin talaga na magalit ang ating mga kababayan? Hihintayin pa ba po natin na talagang mawalan ng papasok na kapital dito? Kahit ang gobyerno po ay nakikita natin na halos hindi talaga gumagastos, no? Lalo na nakaraang taon na humina ang ating ekonomiya, no? Dahil sa politika, dahil sa ghost projects, no? Dahil sa geopolitics. Ngayon, handa ba ang gobyerno sa El Nino? Handa rin ba tayo dito sa mga nakikitang epekto ng pagputok ng mayon at sana naman hindi ka panlaon, no? Ang daming problema. Pero yung sistema, kailangan talaga ayusin. Kung ayusin natin ng sistema, malaking tulong na yan sa ating mga kababayan. Lalo na kung digitalize na lahat nila talaga ang transaksyon ng gobyerno. Hindi napipila sa ayuda. Wala na mamamatay. No? Automatic, identified na nila. Hindi na maloloko si LTO, LTFRB doon sa mga humihingi na ayuda ng mga so-called
allegedly, no, panloloko ng mga kumpanya na sinasabing empleyado nila, yung mga riders, Oo. yung mga ibang mga drivers sa mga ibang transportation business, no. Opo. So much has to be done. Others are doing it. I think we can, no. Nakakalungkot man yung sinasabi ko, pero ito po yung realidad. Alam mo naman, kami pong mga ekonomista, tinitingnan po natin kung saan papunta ang ating ekonomiya for the next month, for the next 3 months, 6 months, next year, next few years, no. So hindi po maganda ang nakikita natin sa ating drawing board, no. Hindi po crystal ball kasi hindi po tayo nang huhula. Ang basihan po natin ay datos, no. So sana po, no, ay talagang mas mabilis na aksyon, no. Naiintindihan natin yung mga programa na ginagawa ng gobyerno pero kulang na kulang pa po, no. Lalo na po yung sa ating mga ginagawa ng mambabatas. Hindi po natin nakikita na ginagawa nila yung trabaho po nila. Opo. Well, sinasabi nyo nga, para sa inyong obserbasyon, hindi po ninyo nakikita ang ginagawa yung trabaho, no, nitong ating mga mambabatas. Pero baka ang iniisip din nila hindi, may mga ahensya naman ng gobyerno na silang dapat tumutok rito at gawin yung trabaho nila at hindi na namin trabaho yan. Rod, kasi ang solusyon dito is whole of nation approach, no? Opo. Lahat talaga na branches of government dapat ay makiisa. Hindi lang dapat nakaasa sila sa executive. Legislative should also be forward-looking, no? Nakita na natin yung mga dapat ayusin, dapat nila palakasin nila yung mga batas para makatulong naman talaga sa ekonomiya. Hindi lang pamumulitika lagi, no? Ang what's hugging the headlines are basically political views, no? Rather than solutions to our economy. Yeah. Halos natabunan na nga lahat yung iba pang mga issue Gaya ng paghahanap kay Zaldico. Wala, tahimik na. Hindi na nga natin alam kung hinahabol pa ba. Usapin ng flood control. Medyo hindi na ganun kainit. Well, ito pang usapin ng krisis. Tama, wala na tayong naririnig na yan ay seryosong tinututukan ng ating mga mambabatas, lalo tigit sa paghahanap ng solusyon ng mga paraan rito sa kung paano mapipigilan, di ba, ang pagtaas ng inflation, paano mapipigilan para hindi masyado maapektuhan ang ating ekonomiya. At mas tinututukan pa nila ang usaping politikal. Opo. Tama po, Manong Rod, no? So dapat talaga ang mas pag-usapan na ngayon ay strategic and structural reforms, no? Hindi lang pagpaplano. Dapat umaaksyon na, no? Pero kasi baka hanggang ngayon plano or pinag-iisipan, yun po ang naririnig lagi natin, no? Tapos na dapat po yan. 2 buwan na po, no? Kaya pila po natin, ekonomiya talaga. Pero Prof, no? Kayo mga ekonomista, dito sa sitwasyon ngayon, kung may batas na dapat na maipatupad kaagad-agad at ito'y dapat tinututukan at tinatalakay, no, para ma-address ang sitwasyon sa panahon ng krisis, ano to sa tingin ninyo, Prof? Na gusto po ninyong isulong? Yes. Rod, number 1, ang sinasabi natin, palakasin natin ang ating agricultural sector, no, para ma-ensure yung ating food security. Ganun rin ang power and energy. Madami na hong pinag-uusapan kung paano po ang kakulangan ng itong mga sektor na ito. Ito na lang po talaga ang tutukan ng ating legislators. Ano yan specifically, no? Encourage natin yung mga sa power and energy. Palakasin pa rin natin ang ating green energy project, no? Ayusin natin ang strategic petroleum reserve, no, na nakikita natin. Bigyan pa rin natin ng incentive yung mga nag-a-avail ng mga solar, mga electric vehicles, no? Pagabigyan natin ng tax-free importation yan for habang may crisis, 1 or 2 years lang. Yung mga middle class natin, parang makahinga-hinga. Baka nang pwedeng bigyan natin ng 1 or 2 taon na itaas natin ang tax exemption, hindi lang 250,000. Baka kailangan tamaan na rin yung mga 400,000, 500,000 na ang kita per year, no? Hindi na bago itong mga usapin na ito. Ito ay nakabinbin even before
may crisis, no? Lalo na sa agrikultura. Paano natin paalalakasin ang ating sariling fertilizer program, no? Oo. Na nakita naman natin sa mga lolo't lola natin at mga lolo't lola nila na kahit walang fertilizer ay maganda ang ani ng mga pagkain, no? Maayos ang agrikultura. Nasaan yung land use act na para protektahan ang ating mga sakahan, no? Ang ating agricultural land, ang forest land. Inuhukay na ulit inuhukay na naman ng Sierra Madre. Oo. Inuhukay na naman yung mga pwedeng kainan natin. Ayaw na magtanim ng mga farmers. No? Ang dami. It's a litany of problems that needs to be solved by government and Congress. No? Whole of nation approach talaga. So yun po apila natin. Habulin po natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung kasama sila, ikulong nila yung sarili nila. Kung kailangan na ituloy ang impeachment, ituloy po yan. Pero ang sinasabi po natin, pwede ba pa ipagpaliban natin ang politika hanggang matapos itong crisis na ito? Mas kailangan po namin kayo sa usaping ekonomiya, hindi po sa politika. Ayun. Okay. Madali ang reaksyon lang, Dog. Ang baba ng piso. Eh ngayon 73 centavos katumbas tama ba? Ang naitala ng piso kontra dolyar. Yes, Rod, no? Kahapon baba tayo ng 61.55, no? Pero noong nakaraang transaction or noong May 4 ay 61.56, halos flat lang, no? Talaga may pressure sa ating piso. Sa kadahilanan na andyan yung crisis. No? Habang may crisis, may demand sa US dollar. Habang crisis, may demand sa mga imported products, no? Na nakakahina sa ating sariling currency. Nakikita rin natin, hindi lang ating piso ang humihina, no? Pati ibang kaperahan sa iba't ibang bansa. Pero siyempre, mas tutukan natin yung sariling atin. Kailangan paghandaan natin at hindi masyadong baksak ang ating currency sana, no? Mas ma-encourage ang investments para mas mapalakas ang ating piso. Alright. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Rod, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Professor Astro del Castillo, mga kasama